May isang batang lalaki na nakatalaga sa isang hindi kanais-nais na posisyon bilang isang alagad at tagapaglingkod sa koponan. Siya ay minamaliit lang na parabang basura lang ang tingin sa kanya ng kanyang mga kasamahan. Isang araw, napunta siya sa isang nakatagong S-rank na punong kahoy sa ilalim ng kuweba, at doon nagsimulang magbago ang kanyang buhay pagkatapos ng engkwentro na iyon. Nagsimula ito sa isang grupo, sa loob ng isang madilim na dungeon. Habang sila ay nangangaso ng malalaking halimaw, sinubukan ng hambog na si Zoid na hampasin ang isang napakalaking hayop ngunit ito ay nabigo. Ang kanyang kasamang si Jolene ay naglabas naman ng fireball spell para tulungan siya. Salamat sa kanyang mahika, nagawa nilang patayin ang halimaw. Pagkatapos ay ipinagmamalaki ni Zoid ang kanyang papel sa laban, ngunit ipinaalala ni Jolene sa kanya na ang kanyang mahika ang nagselyado sa tagumpay. Pagkatapos ay nakipag-usap itong hambog na si Zoid sa isang binata na nagngangalang Ain, na itinalaga bilang isang tagapaglinis at tagapaglingkod para sa koponan. Hindi maganda ang pakikitungo nila sa ating bida na si Ain, halos parang isang basura at alipin lang ang tingin nito. Tignan ng ating bida na may dalang maraming mabibigat na bag sa kanyang mga balikat, at siya ay bumagsak dahil sa bigat nito. Sigaw ng hambog na si Zoid sa kanya, na tinatawag siyang walang kwenta. Pumagit na naman itong si Jolene, na humiling kay Zoid na magpakita ng kaunting habag dahil si Ain daw ay mababa lang na uri di gaya nila. Gayunpaman, dahil nawala ang ating bida sa kanyang mga magulang sa murang edad, kinuha niya ang alternatibong landas na magagamit ng mga karaniwang tao para maging isang adventurer. Ang kanyang pangarap na yumaman ay hindi pa rin natutupad. Nakatuon ang ating bida sa pagkakatay ng bangkay ng isang higanteng daga at inaalis ang mga laman loob nito. Nagalit itong hambog na si Zoid dahil sa tagal daw nito. Humingi siya ng tulong sa pagbukas ng bibig ng nilalang, ngunit tumanggi ang mga ito, na sinasabing trabaho niya ang mga basurang gawain. Frustrated na ang ating bida at nilunok na lang ang mga panlalait nitong si Zoid. Sinaktan siya ni Zoid dahil sa pangahas daw ito na tumingin sa kanila, at malungkot na humingi ng paumanhin ng ating bida, na ikinalulungkot ang pagiging hindi patas ng mundo. Nang matapos ang gawain, nagpahayag ng pagkasuklam itong si Jolene, at hindi makapaniwalang ipinasok ni Ain ang kanyang kamay sa loob ng tiyan ng daga. Gayunpaman, bilang isang appraiser, ang maruming gawaing ito ay bahagi ng kanyang trabaho. Kailangang suriin ang bangkay bago ito maibigay sa Guild for Magical Processing. Naintindihan ng ating bida ang kanilang pagtanggi at inamin sa kanyang sarili na hindi niya sila masisisi ng kanilang nararamdaman. Muling binatukan ni Zoid si Ain, na nagpapaalala sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit nila pinahihintulutan na makasali siya ay upang maiwasang madungisan ang kanilang mahiwagang bag ng mga maruruming bangkay. Gayunpaman, patuloy na tinitiis ng ating bidang si Ain ang kanilang pangtatrato upang mabuhay sa malupit na mundong hindi patas. Habang nagpapatuloy sila, napunta sila sa bangkay ng isang hellhound. Inutusan ni Zoid si Ain na anihin ang mga materyales nito, na ikinagulat ni Ain. Ayon sa mga record ng guild, hindi dapat umiral ang gayong halimaw sa kuweba na ito. Tinanggihan ito ng ating bida subalit iginit pa din nitong si Zoid na kumpletuhin ang gawain dahil ang mga materyales ng hellhound ay nakakakuha ng mataas na presyo. Sumunod naman ang ating bida ngunit may napansin siyang mali nang makakita sila ng pangalawang bangkay ng hellhound. Ang mapa na kanilang natanggap ay nagpapahiwatig na mali ang landas sa lugar na ito. Kinukot siya ni Zoid ang mga pagdududa ni Ain at inutusan siyang huminto sa pagsabi ng ano-ano tungkol sa mga hindi nauugnay na impormasyon. Sinabihan ng ating bida na umuwi na lang kung patuloy siyang magsabi ng kung ano-ano at binyantaan na wala siyang bahagi kung hindi siya susunod. Pinag-iisipan ni Ain ang kanyang mga pagpipilian, dahil alam niya na kakaunti lang ang mga grupo na tatanggap ng isang tao sa kanyang katayuan. Kaya, pumayag siyang manatili sa grupo upang maiwasang mawalan ng kabuhayan. Lumalim pa sila sa kuweba at nakatuklas ng bundok ng mga kayamanan. Nagtataka na lang ang ating bida kung sino ang nakatalo sa lahat ng hellhounds. Kung ginawa ito ng mga adventurer, bakit hindi nila kinolekta ang mga materyales? Biglang, lumitaw ang isang malaking nagkumpol-kumpol na mga halimaw. Nataranta ang grupo, at napagtanto nilang wala silang kalaban-laban, at nagpas siyang tumakas sa lugar. Sabi ni Zoid, hindi ko kayang harapin ang numerong ito kahit na ako ay immortal. Inutusan niya si Jolene na gamitan ng paralysis spell si Ain. Nataranta si Ain, at nagulat sa kanilang mga aksyon.
Sinabi sa kanya ni Jolene na hindi magtatagal ang spell, sana daw ay makatakas ito kung suswertihin. Sinalakay ng mga hellhound si Ain, kinagat siya mula sa lahat ng panig. Sa desperasyon, hinagisan niya sila ng isang mahiwagang mansanas upang makagambala sa kanila bago subukang atakihin. Naisip ng ating bida ang pagkakataon para makatakas. Takot na takot habang tumatakbo mula sa mga halimaw. Gayunpaman, nakita niyang nakaharang ang labasan at nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa dead end. Bulong niya sa sarili niya, kung babalik ako, kakainin ako ng mga aso. At kung susulong ako, mahuhulog ako sa bangin at mamamatay. Ito ay dahil ipinanganak ako bilang isang walang kwentang appraiser. Ako ay naging isang adventurer na sinusubukang takasan ng aking kapalaran at mabuhay sa mahirap kong buhay. Kinutya ako ni Zoid at ng iba, at niyuko ko ang ulo ko sa kanila dahil hindi ako makalaban, isa lang akong walang kwentang appraiser, ang nagawa ko lang ay sisihin ang trabaho ko at tumakas, pero huli na ang lahat, dahil sa aking kahinaan, nahulog ako mula sa bangin, na nagsasabing, bakit pa ako ipinanganak? Walang kahulugan ang aking buhay, wala akong magawa, sa huli, wala akong nakamit, ito ay isang kakilakilabot na buhay, tinatrato akong parang basura, at ngayon ay mamamatay na ako. Nalipat ang eksena sa isang tahimik na lugar kung saan lumitaw ang isang magandang babae at hinalikan ang ating bida sa noo. Nang magising siya, nagulat siya nang makitang gumaling na ang lahat ng kanyang mga sugat. Pagtingin niya sa paligid, napansin niya ang isang higanteng puno at napagtanto niyang ito ang World Tree. Ito ay sinasabing matagal nang natuyo at hindi na umiiral. Kung gayon, paano pa rin nagagawa ang enerhiya pagkatapos ng pagkamatay ng World Tree? Ipinagpalagay ng mga siyentipiko na maaaring umiral ang ibang World Tree sa ibang lugar at naglunsad ng malawak na kampanya para mahanap ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng paghahanap sa buong mundo, wala man lang nakitang isang World Tree. Nagpapasalamat si Ain sa puno para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Napakapayapa ng lugar na ito, at wala akong nararamdamang halimaw. Ngunit pagkatapos ay nagtataka siya, ano ang dapat kong gawin? Ngayon ay naaalala niya ang grupong nagtaksil sa kanya at ipinagbili siya sa mga halimaw. Determinado at tumayo siya, kailangan kong maghanap ng pagkain upang mabuhay, anuman ang panganib. Siya ay nakipagsapalaran sa labas, biglang, isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap. Naputol ang kanyang tainga, kaagad pagkatapos maputol ang kanyang mga daliri. Si Ain ay sumisigaw sa sakit habang hinahampas ang kanyang katawan paulit-ulit, na nagiiwan sa kanya ng sugat kung saan-saan. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang isang halimaw na may isang mata, na nagbabalak na patayin siya. Habang si Ain ay naghahanda para sa kanyang katapusan, isang mas nakakatakot na nilalang ang dumating at agad na tinapos ang buhay ng isang halimaw na may isang mata. Si Ain ay naghahanda na din dahil alam niyang tapusin din siya. Gayunpaman, isang mahiwagang individual ang namagitan, na nagligtas sa buhay ni Ain at nakasalubong muli ni Ain ang magandang babae at nabighani siya sa kanyang kagandahan. Matapos na muntikan siyang mapatay ng mga halimaw ay may biglang nagligtas sa kanya at pinagaling siya at nabigla siya nung paggising niya. Nagsisimula ang episode na ito kay Ursula, ang magandang dalaga, na nagsabi ng ating bida na, bakit mo tinitignan ng ganyan ang aking anak? Halika nga Honghang, inumin mo itong tsaa, dapat mong inumin ito ng may malaking pasasalamat at katapatan at kung hindi ay aba ka na lang. Nagulat si Ain at nagtanong, anong klaseng tsaa ba ito at anong okasyon? Inagaw ni Ursula ang tsaa galing sa kanyang anak at pinilit ipalunok nito kay Ain, nabihag si Ain sa kagandahan nitong si Yuri, at napagalaw na lamang ang kanyang maliliit na tenga. Gayunpaman, nagalit itong si Ursula at binalaan niya si Ain, at sinabing kung mayroon kang anumang mga baluktot na pag-iisip tungkol sa aking anak, ay buburahin kita mula sa mundo mong ginagalawan. Nang maglaon, napagtanto ni Ain na sila pala ang nagligtas sa kanya mula sa mga halimaw, dahil sa pagpumilit ni Yuri na tulungan siya. Nagpasalamat si Ain rito, dahilan para mamula ng husto si Yuri. Gayunpaman, sinuntok ng kanyang ina si Ain dahil sa malaengot na titig niya sa kanyang anak na babae, na curious pa rin itong si Ain, at nagtanong, totoo ka ba talagang ina gayong napakabata mo? Paliwanag ni Ursula, ako ang tagapag-alaga ng punong ito. Ang pangalan ko ay Ursula, at matagal na akong nasa lugar na ito sa mahabang panahon.
Ngunit si Ain ay patuloy parang tumititig kay Yuri, na nabighani sa kanyang kagandahan. Muli, si Ursula ay nagalit, sinaktan siya, at binalaan na huwag gamitin ang kanyang mga mata sa ganoong paraan, at biglang naalala ni Ain ang higanteng oso na tumama sa kanya at nagligwat ng kanyang mata, na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala. Gayunpaman, napatanong siya dahil ngayon ay ganap na siyang gumaling. Ibinunyag ni Ursula na ginamot niya si Ain gamit ng isang makapangyarihang gamot na gawa sa puno. Sa kasamaang palad, hindi niya mapagaling ang mata nito. Sa halip, gumawa sila ng artipisyal na mata at itinanim ito sa mahirap at matinding operasyon. Lahat ay dahil hiniling ito ni Yuri. Nang tanungin ni Ain si Yuri kung bakit niya ginawa ito, tumugon siya, dahil nagpasalamat ka sa akin noong iniligtas kita, na napakapambihira sa mga tao na magpasalamat sa akin. Iyon ay nagpasaya sa akin. Karamihan sa tao na alam ang punong ito ay kumukuha lang ng mga sanga para sa kanilang sarili at umalis kaagad. Ngunit hindi mo ginawa iyon, at nagpapasalamat ako dahil dito. Pagkatapos, sinabi ni Ursula kay Ain, ngayon ay kailangan mo nang umalis bata. Gayunpaman, si Yuri ay nakikiusap sa kanyang ina, maghintay muna inay. Masyadong mapanganib doon sa labas, hindi natin siya maaaring ipadala sa kapahamakan. Please, wala ba tayong magagawa? Ayokong paalisin siya at saka, hindi gumagana ang teleportation magic sa loob ng Daimas. Si Yuri ay naging malungkot at nagsimula ng umiyak, malinaw na labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Ain. Nang makita niya ito ay nagpasya si Ursula na sanayin na lang itong si Ain at palakasin para agad na siyang umalis mag-isa. Nang marinig iyon ni Ain ay tuwang-tuwa sa pagkakataong maging mas malakas na siya at makabalik ulit sa labas ng mundo. Si Ain ay agad na tinatanggap ito ngunit may isang kondisyon ang itinakda ni Ursula. Dapat niyang ibigay ang kanyang buong pagsisikap at determinasyon sa pagsasanay. Lumipat ang eksena sa Demas, kung saan sinabihan ni Ursula si Ain na huwag matakot. Nangako siyang palakasin siya sa lalong madaling panahon, inutusan niya itong ipikit ang kanyang mga mata at tumuon kay Yuri at gamitin ang kanyang napakalawak na kapangyarihan. Nang imulat ni Ain ang kanyang mga mata, ay sa wakas ay nakikita na niya ang lahat ng malinaw, kabilang ang paniki na gaya ng halimaw na dating umatake sa kanya at muntik na siyang patayin, at nagawa pa niyang putulin ang braso at tenga nito sa kanilang huling pagtatagpo. Sinabi ni Ursula kay Ain na ang kanyang unang gawain ay ang umiwas sa lahat ng mga pag-atake ng halimaw. Ang paniki ay humampes at pinutol muli ang tainga ni Ain, ngunit pinagaling siya ni Ursula gamit ang kanyang mahimalang gamot at ginamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri upang pag-aralan ang halimaw. Napagtanto ni Ain na kung matataymingan niya ng tama ang kanyang mga galaw niya ay baka matalo niya ito. Sa huling sandali, matagumpay na naiwasan ni Ain ang isa sa mga pag-atake ng halimaw at masaya siya dahil yun ang kanyang unang pagkakataon na nakailag para sa S-rank na halimaw. Gayunpaman, kapag sinubukan ni Ain na mag-counterattack ay natatamaan siya ng halimaw ng maraming beses, at nasusugatan ng husto ang kanyang katawan. Lumipas ang isang linggo, at si Ain ay naging mas mahusay pa. Sinabi sa kanya ni Ursula na ito ay oras na para sa susunod na aralin at talunin ng isang demonyo. Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang kanyang artipisyal na mata para sa isang partikular na gawain, at ibibigay sa kanya ang isang tungkod na gawa sa kahoy na kanyang binabantayan, isang sandata na may pambihirang lakas. Pagkatapos nagsanay siya ng husto sa lahat ng aspeto sa labanan. Gayunpaman, kapag siya ay nakaharap sa demonyo, ang kanyang pag-atake ay nakakamangha, hindi dahil ito ay makapangyarihan, ngunit dahil ito ay napakabagal. Pinayuhan siya ng kanyang guro, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti at gamitin ang iyong isip, sa pamamagitan lamang ng paglutas ng problemang ito sa iyong sarili, maaari mong talunin ang demonyo nang walang tulong ng sinuman. Sumubok muli si Ain, ngunit naiiwasan ng demonyo ang kanyang mga pag-atake nang walang kahirap-hirap. Sa puntong ito, binigyan siya ng pahiwatig ng kanyang guro, at malalaman niya ang lakas ng demonyo sa pamamagitan ng pagsusuri nito sa galaw. Kasunod ng kanyang payo, tinutukan at maingat na sinusubaybayan ni Ain ang landas at pagkilos ng demonyo. Gamit ang mata na ito ay naghahatid ng isang makapangyarihan. Masayang masaya si Ain dahil nakapatay na siya ng S-rank na halimaw. Nagawa niyang kopyahin ang kapangyarihan ng halimaw gamit ang kanyang mahiwagang mata ni Yuri. Bigla siyang sumigaw nang maramdaman niya ang impormasyong tumatama mismo sa kanyang isipan. Taglay na niya ngayon ang kakayahan ng demonyo, inutusan siya ni Ursula na subukang gamitin ito. Nagsimulang tumakbo si Ain ng hindi kapani-pani walang bilis, mas mabilis kaysa sa kanyang paggalaw dati. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi makaagapay sa bilis, at siya ay bumagsak sa lupa na may punit-punit na mga kalamnan.
Sinabihan siya ni Ursula at ipinaliwanag na ito ay normal. Dagdag pa niya, dapat kang magpatuloy sa pagtakbo, huwag umasa lamang sa iyong mga binti kapag tumakbo ka. Kailangan mong gamitin ang iyong buong katawan, lalakas ang iyong mga fibers ng balat pagkatapos mapunit ito. Kung uulitin mo ang prosesong ito ng daan-daang libo, ang iyong katawan ay aangkop upang makayanan ng anumang bilis. Determinado si Ain at patuloy na tumatakbo ng walang pagod. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga balat ay tumitigil na sa pagpunit at hindi kapani-paniwalang ito'y malakas na. Sa dulo ng nakakapagod na pagsasanay, nakipag-usap si Ain kay Ursula, na ibinahagi ang kanyang mga saloobin, ipinahayag niya na dapat siyang maghanda upang harapin ang halimaw na bear. Gayunpaman, tinutuya ni Ursula ang kanyang labis na kumpiyansa at binalaan siya na hindi pa siya handa. Upang hamanin ito, tinanong ni Ursula si Ain para suriin ang kanyang mga kakayahan. Kahit na ayaw niyang sinusuri, tuwang-tuwa si Ain sa kanyang pagsisikap na masaksihan ang kanyang kapangyarihan, obligado si Ursula na ipakita ang kanyang mahika sa apoy. Sinubukan ni Ain na suriin ang kanyang lakas, ngunit hindi niya ito lubos na masuri. Ipinaliwanag niya na ang spell na ginamit niya lamang ay tinatawag na spell removal, isang kapangyarihan na nagbibigay daan sa kanya na mag-magic sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Nakakamangha, tinuturing ni Ain ang instant spellcasting bilang isang tunay na pambihirang kapangyarihan. Hiniling sa kanya ni Ursula na suriin muli ang kanyang paglabas ng spell at kanyang mga kakayahan sa pag-amit ng fireball. Habang ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan, ginagamit ni Ain ang kanyang mata upang suriin ang kanyang mga kakayahan, ngunit napagod siya. Patuloy na minomotivate ni Ursula si Ain, at nagturo sa kanya ng paulit-ulit na suriin ang kanyang mga kakayahan sa loob ng 5 magkakasunod na araw. Mula sa papel ni Ain, hindi natural ang malalakas na kakayahan sa mahika, limitado ang kanyang mga reserbang mana. Sa kalaunan, ang kanyang mahiwagang enerhiya ay nauubos, na naging sanhi ng pagbagsak niya. Sa kritikal na sandali na ito, si Yuri ay namagitan, gamit ang isang droplet mula sa World Tree. Ang droplet ay hindi lamang nagpapanumbalik sa kanyang enerhiya kundi pinahuhusay nito ang kanyang pangkalahatang kapasidad at katatagan at inihahanda siya para sa mga hamon sa hinaharap. 5 araw na ang lumipas mula nang magsimulang magsanay si Ain gamit ang kanyang bagong kakayahan. Dahil hindi likas na mahusay siya sa mahika, sa tuwing mauubos ang kanyang mana, gumagamit si Yuri ng droplet mula sa World Tree para sa kanyang kapasidad. Gayunpaman, para magkabisa ang mga droplet, kailangang maubos ni Ain ang kanyang mana. Kung hindi ay hindi lalago ang kanyang kapasidad sa loob ng kalahating buwan ng matinding pagsasanay, pinipilit ni Ain ang kanyang sarili hanggang sa kanyang limitasyon. Hindi lamang niya nagagawa ang kakayahang mag-cast ng 1,000 fireballs ng sabay-sabay, ngunit nagiging bihasa din siya sa paggamit ng intermediate level magic at sa mga kakayahan na kinokopya niya. Bumubuti ang kanyang pisikal na lakas, kapansin-pansing tumataas ang kanyang mahiwagang kakayahan, at ang kanyang pambihirang kakayahan ng pagsusuri sa espiritual na mata ay naging isang mahalagang papel para sa kanya. Lumapit si Ursula kay Ain at nagmungkahi ng isang rematch. Sinabi niya sa kanya, hindi ka na mahina, mas malakas ka na kaysa dati. Kung gagamitin mo ang iyong mga nasanayan ay mapapatay mo ito ng walang kahirap-hirap. Nakita ni Ain ang takot na halimaw at sinunggaban siya, ngunit sa pagkakataong ito sa halip na umatras ay hinamon niya ang kanyang sarili at nagsimulang umatake ng walang humpay at tinamaan ang halimaw ng paulit-ulit. Dahil sa bagong natutunan niyang lakas ay sa wakas ay naghatid siya ng magaspang na atake na nagpatamba sa halimaw. Si Ain ay sobrang saya at napagtanto kung gaano na siya kalakas. At sa wakas lumakas na si Ain at pinatunayan ang kanyang sarili bilang isang tao na maaasahan. Ngayon ay nangangaso siya ng mga halimaw, sinusuri niya ang mga ito at hindi na naduduwag tulad ng dati. Sinabihan siya ni Ursula at nagsabing lumalaki na ang kanyang kumpiyansa. Ang gagawin niya na lang ay talunin ang mga halimaw habang patungo sa ibabaw at ito na ang tanda ng pagtatapos ng iyong pagsasanay. Nang maglaon, bumalik sila kay Yuri, at may binigay si Ursula ng regalo, isang bagay na orihinal na galing kay Yuri. Isa itong core na magagamit para gumawa ng artificial na mata para palitan ang nawala. Nag-aalangan si Ain na sabihing hindi niya ito matatanggap, dahil marami na siyang utang at baka siya mismo ang nangangailangan nito. Sinabihan siya ni Ursula na nagkakamali ka hanghang. Ipinapahiram lang namin yan. Nilagyan ko ito ng spell. Para kung mamatay ka, automatic babalik yan sa amin. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata. Siya ay nagsasagawa ng operasyon sa kanya, at itinanam ang core sa kanyang mata. Sa paglipas ng panahon, inaasahang lalakas ang kanyang mata.
Hinahanap niya si Yuri dahil bigla itong nawala. May nagsalita at nagsabing, "Hello. Nasa loob ako ng iyong matain. Ngayon ay kaya ko nang maglabas-pasok kahit kailan ko gusto. Excited na ako at sasamahan kita kahit saan ka magpunta." Gayunpaman, si Ursula ay galit na galit. At sinabing, "Ayaw kong umalis si Yuri at sasama sa walang kwentang tao, nag-iisa siya sa buong buhay ko. Ako lang ang nakakasama niya. Palagi siyang nag-iisa, at natatakot ako para sa kanya. Ngunit dahil mayroon kang mabuting puso ay dapat alagaan mo siya at ipakita sa kanya ang mundo at pasayahin siya." Nangako si Ain. Bago sila maghiwalay, binigyan din siya ni Ursula ng marka sa kamay upang magsilbing lagayan. Binigyan din siya ng isang malakas na espada na huwad mula sa mga bihirang materyales, pinalunok siya ng isang maliit na bowl ang kristal. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang kanang mata ay lubhang naapektuhan, na nagiging permanenteng konektado sa kanyang kamalayan. Ngayon, maaari na silang makipag-usap sa anumang oras, ginawa niya ito upang makita niya ang lahat ng ginagawa nila ni Yuri. "Manunood ako," babala niya. Habang sinisimulan ni Ain ang kanilang paglalakbay papunta sa ibabaw, di niya alam kung saan papunta. Ginabayan siya ni Ursula gamit ang telepathy, at sinabing, "Lumiko sa kaliwa at sundin ang mga arrow na iginuhit ko para sa iyo at hindi ka mawawala." Bigla nilang naramdaman ang isang halimaw na papalapit sa kanya na isang makamandag na ahas na may iba't ibang nakakalason na kakayahan. Inihanda ni Ain ang kanyang matalas na espada at hiniwa ang ahas. Habang sinusuri ito, tinamaan siya ng matinding sakit ng ulo. Agad-agad mabilis siyang pinagaling ni Yuri, at nagpapasalamat siya kay Yuri sa paggaling nito. Sa wakas, narating nila ang isang malaking pinto. Paliwanag ni Ursula sa telepathy, bawat piitan ay may tinatawag na monster boss. Ang mga piitan na ito ay mga nabubuhay na nilalang na kumakain ng mga tao. Upang buksan ang pinto, kailangan mong talunin ang boss. Mag-ingat, dahil napakalakas nila. Bumukas ang pinto at nakita nila ang core, ngunit sa paglapit nila nito, isang napakalaking boss ng halimaw ang sumulpat. Ito ay isang matayog, hindi kapani-pani walang malakas na hayop. Pinayuhan siya ni Ursula gamit ang telepathy, "Huwag kang masyadong lumapit. Ang laki nito ay nagbibigay sa atin ng malaking kalamangan." Sinubukan ni Ain ang kapangyarihan niyang galing kay Ursula at naglabas ito ng isang mapanirang bulalakaw na lumikha ng napakalaking pagsabog na ikinamatay ng halimaw. Agad niya itong sinuri. Pagkatapos, lumapit sila sa isang napakalaking kristal, at ipinapaliwanag ni Ursula na ang kristal na ito ay higit na magpapalakas pa sa kanyang mata. Ginagamit niya ang kapangyarihan nito sa kanya, at itinaas siya sa pangalawang antas. Sinabi ni Ursula sa kanya sa pamamagitan ng patuloy na pagpatay sa makapangyarihang mga halimaw, lalo na sa mga boss ng kuweba at sipsipin ang mga core sa maze, ay maaari siyang mas lumakas ng walang kahirap-hirap. Nang makumplito ang proseso, ang pinto ng kuweba ay nagsara sa likod nila, at sasarado na ito hanggang kailan. Sa wakas, ang layunin ni Ain, Yuri at Ursula ay nagawa nilang makapunta sa ibabaw. Samantala, lumipat ang eksena sa taong bayan, mga adventurers at guild hall. Tinalakay nila ang tumataas na panganib sa kuweba. Si Zoid, na nagtaksil kay Ain ay nagdrama at sinabing, "Oo, totoo ito. Kung gusto mong mamatay, pumunta ka doon." Nagpanggap ito na nagdadalamati sa pagkamatay ni Ain dahil daw sa layuning isakripisyo ang sarili para sa kanila. Sambit pa niya, "Ihanda ninyo ang iyong sarili kung susundan niyo siya." Ang mga adventurer ay walang kaalam-alam sa kanyang kasinungalingan, at nagtaka na lang sa kanyang performance. Patuloy sa pag-iyak si Zoid, na peking luha, sabay sabi na si Ain ay isang matapang na tao na nagtanggol sa kanyang mga kasama at naging kanilang tunay na tagapagtanggol. Ipinagkatiwala niya sa akin ang misyon upang mabuhay para sa kanya. Ang mga adventurer ay nagiging emosyonal, ngunit pagkatapos ay may isang pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kanilang likuran. "Sinong ibig sabihin mo? Patay na ba? Ngayon ba talaga?" Ang lahat ay lumingon upang makita ito. Si Zoid ay napahinto at sa pag-aakalang siya ay nakakita ng isang multo. Galit na galit si Zoid at nagsabing, paano ka nabuhay?" Nauutol siya, mahinahong sagot ni Ain. "Nag-walkout ako matapos talunin ang halimaw." Simpleng ganoon lang, ayaw maniwala ni Zoid sa kanya, iginiit na imposibleng talunin ang gayong mga hayop. Gayunpaman, sinabi ng isa sa mga miyembro ng guild, "Kung ang taong nagligtas sa ating buhay ay nakatayo ritong buhay, hindi ba tayo dapat maging masaya?" Gayunpaman,
Ibinunyag ni Ain si Zoid sa pagtataksil nito, na ikinwento kung paano nila siya iniwan sa lutong ng mga aso sa impyerno. Napagtanto ng mga adventurer na talagang nagsisinungaling si Zoid at sinimulan siyang bugbugin sa galit. Tinigilan sila ni Ain at sinabihan silang kumalma. Dahil at the end of the day, ay buhay parent naman ako, yun ang mahalaga. Nagpasalamat parent siya kay Zoid, dahil sa pag-abandona at nakilala niya sila Yuri at Ursula. Pagkatapos ay lumayo, na iniwan ang lahat, at ang lahat ay napahanga, sinabi sa kanya. Hindi na siya ang dating mahiyain na batang lalaki. Sa halip, nakikita nila siyang kumpiyansa at kawalang takot. Kinaumagahan, makikita sina Ain, Yuri at Ursula ay naglalakad sa kagubatan. Binanggit ni Ain na walang world tree sa kamakailan lang na kuweba. Ibig sabihin, ang paghahanap ng isa ay magiging madali lang. Ang mga punong ito ay napanatili sa buong mundo. Kung madali lang ito hanapin ay magkakaproblema tayo. Humingi ng paumanhin si Ain kay Yuri, at sinabing tila mas matatagalan pa kaysa sa inaasahan, naglakbay sila upang muling pagsamahin ang kanyang pamilya. Bigla silang nakarinig ng gulo sa di kalayuan. Inaalerto sila ni Ursula sabay sabing may mga halimaw na inaatake ang isang karwahe sa unahan. Kailangan nating tumulong. Walang pag-aalinlangan, hiniling ni Ain si Yuri na samahan siya sa laban. Sabay nila itong inatake, at madali lang itong tinapos ni Ain. Pagkatapos ay nilapitan ni Ain ang adventurer, walang iba kundi si Prinsesa Claudia, ang ikatlong prinsesa ng kaharian, kasama nito si Jasper, ang pinuno ng isang pangunahing kumpanya ng kalakalan. Matapos masiguro ang kanilang kaligtasan, ang grupo ay tumungo sa palasyo ng hari, at ipinahayag ng prinsesa ang kanyang pasasalamat sa pagligtas, ngunit buong kababang loob na itinuro ni Ain ang papuri kay Yuri, na nagsasabing, nararapat si Yuri ang pasalamatan dahil pinagaling niya ang iyong mga kasama. Nakangiting lumingon si Prinsesa Claudia kay Yuri. Di na kailangan maging formal sa akin, magiliw niyang sabi. Matapos ang mga formalidad, hindi inaasahang sinubukan ng prinsesa na yakapin si Ain, ngunit hinarangan ito ni Yuri ng mahigpit. Inako niyang mag-asawa sila ni Ain, sumagot naman ang prinsesa na gusto niya din maging pangalawang asawa nito ni Ain. Sabay sabi dahil daw sa mga araw na ito, karaniwan na para sa isang lalaki na magkaroon ng higit sa isang asawa. Naputol ang kanilang palitan ng magsalita si Jasper kay Ain, at iniimbitahan siya sa isang pribadong silid na puno ng mga nakasisilaw na gemstones. Formal na ipinakilala ni Jasper ang kanyang sarili at nagsabing, "Ako ang pinuno ng Guino Guild, isang kumpanya ng kalakalan na nakatuon sa pag-iingat at pagprotekta sa mga pambihirang hiyas sa mundo. Tinitiyak ko na ang kanilang kinang ay mananatiling magpakailanman." Pagkatapos ay tinitigan ni Jasper si Ain at sinabing, "Ang kaliwang mata mo ay angkor na mahiwaga. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng puno ng mundo. Matagal na ang nakalipas, ang puno ng mundo ay nakatayo ng napakataas sa ibabaw, ang mahiwagang kisame nito ay malayo. Inubos ng World Tree ang lahat ng lakas nito upang lumikha ng selyo, na nag-iwan na lamang sa nag-iisang core nito. Matagal ko nang hinahanap ang nag-iisang core, at narito ka na ngayon." Si Ain ay nakikinig ng mabuti at pagkatapos ay nagmumungkahi, "Kung ganoon nga, bakit hindi tayo maging magkaibigan?" Ngumiti si Jasper at sumang-ayon, at idinagdag na maaari kang manirahan sa palasyong ito hanggat gusto mo. Nagtataka at nagtanong kung may anumang impormasyon si Jasper tungkol sa Soul Core. Tumanggo si Jasper, ngunit binalaan siya, "Oo, mayroon akong ilang kaalaman, ngunit ang mga lokasyon na konektado sa Soul Core ay lubhang mapanganib. Ang paggalugad sa kanila ay halos imposible." Kinaumagahan. Narating nila ang lihim na kuweba. Nabanggit ni Jasper sa pag-asa na isa sa iyong mga kapatid na babae ay naruroon. Tila nag-aalala ang dalaga, kaya't tiniyak niya ito, at nangako na gagawin niya ang lahat para pagsamasamahin silang muli sa loob. Hanggang sa marinig niya ang boses ng isang babae na nagdiriwang sa pagdating ng nakatatandang kapatid na babae. Katulad nito, lumitaw si Yuri at nagdiwang na makita ang kanyang kapatid na si Pina, kahit sa boses lang niya ito nadinig. Dahil wala siyang nakikitang tao sa paligid, ipinaliwanag ni Yuri na si Pina ay isang delikadong babae. Habang siya mismo ay nanunood ng eksena sa pamamagitan ng isang orakulo, nakita niya na ang kanyang kapatid na babae na sumanib sa tao, si Pina ay nagbabala na siya ay naghihintay sa pinakalikod na kuweba at nais silang guluhin sa kanilang paglalakbay, dapat si Yuri daw ay makahanap ng mas mabilis na paraan upang makita kaagad siya at hilingin sa kanya na ay teleport sila.
Ngunit tumugon si Uri na hindi niya kaya ang ganoong bagay, kaya kailangan nilang maglakad. Ang teleportation ay hindi isang pangkaraniwang spell, dahil nakita niya lamang na ginagamit ito ni Ursula. Samantala, idinagdag ni Pina na nag-set up siya ng maraming bitag sa kuwebo na kanyang ginawa, dagdag pa nito, pati ang mga nilatag niyang mga halimaw na nagkakalat sa lahat ng dako. Sa madaling salita, walang garantiya ang dalawang kabataan na makakarating sa kanya ng buo. Gayunpaman, ipinangako ni Yuri na susubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit itinutuwid siya ni Pina, at sinabing ang kanyang kasintahan ay kailangang mag-effort. Tinanong ni Yuri kung bakit naisip ng kanyang ate na boyfriend niya si Ain. Tinanggap ni Ain ang hamon at inanunsyo na dapat na silang umalis ngayon, dahil sa magiging mapanganib ito, at iminumungkahi niya na manatili sa kanyang mata, at nakikita niya ang kumpiyansa ni Ain. Sigurado si Pina na hindi siya makakalagpas, dahil ito ang pinakamahirap sa lahat ng lihim na kuweba. Habang nagtatalo sila Pina at Ursula sa loob ng utak ni Ain, sinambit ni Yuri at ipinaliwanag na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay mahilig mag-entertain ng mga tao sa kanyang kakaiba at delikadong paraan. Naalala ni Ain na maaaring may mamatay sa larong ito kapag nagkamali sila ng hakbang. Nagalit si Pina at itinutuwid sila, sinabing hindi niya gagamitin ang labyrinth upang may mamatay. Kung may tunay na panganib, ay otomatikong mapapaalis. Sa kabila, nagpasya siyang gumawa ng isang napakalakas na halimaw, at binigyan si Ain ng pagkakataong huminto bago mapahamak. Dahil hindi sumusuko si Ain, nauna sa kanya ang halimaw. Ipinaliwanag ni Ursula na ito ay isang malakas na S-rank na halimaw na may kakayahang bumuo ng iba't ibang uri ng mga buto ng halaman. Kaagad, nakalanghap si Ain ng pampatulog na pollen, ngunit di siya tinablan, at nag-iwan ito ng pagkagaral ni Pina. Sa wakas, kinuha ni Ain ang kanyang espada at pinutol ang halimaw sa kalahati ng walang seremonya. Pagkatapos, sinusuri niya ang nilalang upang nakawin ang mga kakayahan. Sa gitna nito, may ibinato sa kanyang ulo, at iniisip ni Ursula na ito ay isang kaaway na gumagamit ng stealth. Dahil walang nakikita, hindi naiintindihan ni Pina kung bakit hindi nagkakaroon ng anumang pinsala si Ain mula sa mga pag-atake sa iba't ibang hanay. Kaya ipinaliwanag niya na may kakayahan din siya na gaya ng ambush nullify. Higit pa rito, ang mga normal na pag-atake ay hindi rin gagana laban sa kanya, dahil nagtataglay siya ng pamamaraan ng movable fortress. Gayunpaman, hindi sumusuko si Pina at naninindigan na, bagamat hindi nasasaktan si Ain, hindi rin niya nakikita ang tahimik nitong mga langgam. Gayunpaman, nagbabala si Ursula na nakita niya ang mga langgam, kaya ginagamit nito ang balon ng gravitational sa pagtuturo ng kanyang master at tinamaan ang mga halimaw. Sa wakas, sinusuri at ninakaw niya ang kakayahang stealth at back attack. Gayunpaman, kahit nasa gitna ng mga problema, pinalakas muli ni Pina ang kanyang moral at ipinangako na hindi niya hahayaang ibagsak siya ng kabiguan. Pagkatapos ay nagpadala siya ng Argentina Cardo para umatake, ngunit gumagamit lang siya ng stealth para tapusin ang dalawa sa isang suntok. Sinusuri ni Ursula ang mga patay na halimaw para kay Ain, at nakakuha ng kakayahan galing sa napatay na halimaw. Sa pagkakataong ito, pinatay na naman ang dalawang S-rank monsters ng sabay-sabay. Kaya naramdaman ni Pina na mas mahirap pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Tinanong niya kung siya ba ay isang uri ng halimaw, ngunit tumugon siya na siya ay isang hamak lang na tagasuri. Samantala, sa kabilang sulok ng kagubatan, pagod na naglalakad si Zoid hanggang sa madapa siya sa ugat ng puno. Galit na galit at nagtataka kung bakit nangyayari ito sa kanya. Sinisisi ang kanyang kabiguan. Ilang oras ang nakalipas. Pagdating niya sa tavern, malamig na tinitigan siya ng mga parokyano. Nagkaroon siya ng masamang reputasyon matapos matuklasan na iniwan niya si Ain sa grupo upang mamatay sa isang kuweba. Nagulat siya nang makita niya si Jolene pagkatapos ng napakatagal na panahon, ngunit sinabihan siya nitong huwag makipag-usap sa kanya. Dalawang lalaki ang lumapit at nagkomento na narinig nila na si Zoid ang nagparalisa sa kasamahan at inihagis niya sa mga lobo. Sinabi ni Zoid na si Jolene ang gumawa ng spell na iyon. Ang katulong naman ay nagpeking umiiyak at nagsisinungaling na pinilit niyang si Zoid ang gumawa ng yaon. Sinubukan ni Zoid na magtaltalan ngunit ang lahat ay laban sa kanya, at itinapon nila siya sa labas ng tavern. Galit na galit, at nagsabing sa totoo lang, hinihiling na sana ay namatay na lang siya, para hindi ko naranasan ang aking kahinatnan. Ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay harapin ang isang napakahirap na solong misyon.
Sa pag-iisip na ito, tinanggap ni Zoid ang isang misyon na isang rank C sa isang kuweba na ginawa ni Pina. Kahit na alam niyang mahirap lumabas ng buhay, wala siyang nakikitang ibang opsyon para mabawi ang kanyang kredibilidad kasama ng iba pang mga adventurer ng guild. Biglang lumipat si Zoid na halos mawalan ng pag-asa, ngunit mabilis na nakabawi at sumandal sa dingding upang magpahinga. Siya ay nag-teleport sa kagubatan at nang mapagtanto na siya ay nasa isang lihim na kuweba, alam ni Zoid na dapat niyang harapin ang mga halimaw na kasing kilabot ng mga S-rank na halimaw, ngunit wala siyang pagpipilian kundi patunayan ang kanyang halaga. Gayunpaman, sa sandaling sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa kakahuyan, nahulog siya sa isang nakatagong butas na puno ng mga spike, at tiyak na mamamatay siya, ngunit sa halip ay bumalik siya sa kuwebang pinanggalingan niya kanina. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Pina sa Challenger na hindi siya namamatay sa kuweba na ito dahil ito ay kanyang idinisenyo, kaya maaari niyang subukang muli kung kailan niya gusto. Sinabi ni Zoid na nawala ang kanyang takot at patuloy na sinusubukan ng paulit-ulit, anuman ang bilang ng mga pagtatangka na kinakailangan, kahit na nangangahulugan ito ng 12-dosenang o daan-daang beses. Pagkatapos ng mahabang panahon ng mga pagkabigo, ang adventurer ay nagpatuloy, kahit na siya ay pagod at sugatan. Sa oras na iyon, nakatagpo siya ng isang dambuhalang reptilya sa daan at bumunot ng kanyang espada, dumanas siya ng isang marahas na suntok na lubhang nasugatan ang kanyang kaliwang balikat. Gayunpaman, ang mandirigma ay hindi nais na sumuko sa oras na ito. Gusto niyang patunayan na kaya niya. Ngunit ang reptilya ay humakbang sa kanyang kamay, si Zoid ay pumikit na lamang at naghihintay ng kamatayan, hanggang sa may dugo na tumama sa kanyang mukha. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ni Zoid ang paghiwa sa ulo ng rank S na halimaw, at nagpasalamat ito sa kanya para sa tulong. Bumalik ang tingin ni In sa dati niyang kasama. At sabing nagulat ako nang makita ko siya doon. Nilamon ng galit at kahihiyan si Zoid dahil iniligtas siya ng lalaking pinakakinamumuhian niya sa balat ng lupa. Hiniling ni Ain kay Yuri na pagalingin ang mga sugat, ngunit hindi maintindihan ni Zoid kung sino ang kausap ng bata. Dahil nagmamadali siya, nagulat si Zoid at hiniling na maghintay, ngunit hinawakan ni Ain ang kanyang noo at inilapat ang kanyang kapangyarihan, na naging dahilan upang mawalan ng malay si Zoid. Nagbabala si Pina na kung sino ang hindi makatalo sa boss ay hindi mananalo ng premyo. Ngunit idinagdag ni Ursula na hindi ito magiging problema hanggat sinisira niya ang labyrinth core. Ngayon, ang layunin nila ay papunta sa gate. Pagdating sa isa pang gubat sa kabilang panig, narinig nila ang pagyanig ng lupa, mabilis na lumutang at nag-iba ang anyo. Ipinaliwanag ni Ursula na parabang ang kalaban ay nasa lupa mismo. Biglang, isang napakalaking pagong ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Inatake kaagad ni Ain ng ilang mga bowl ang apoy, na halos hindi nakagaplow sa nilalang. Sa gitna nito, nakaramdam si Ursula ng isang pamilyar na enerhiya sa silid, ngunit wala ng oras upang magpaliwanag habang ang kanyang study anti ay inaatake muli, habang papalapit ang isang water ball, napapabagal niya ang oras sa pamamagitan ng super evaluation, at ginamit niya ang kanyang parry upang ihagis ito pabalik sa halimaw. Ngunit muli, walang pinsala ang nangyari. Napag-isip-isip niya kung ano ang kanyang gagawin upang talunin ang gayong malakas na halimaw, paakma na ang pagong sa pag-atake. Gayunpaman, hindi siya kumibo at nakatingin lang, dahil hinala na niya na ang halimaw ay isang ilusyon lamang. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para ipakita ang tunay na anyo nito. Kaya ang pagong ay nagimbal, at ito ay isang maliit na pagong lang at hindi nakakapinsalang hayop. Napahanga niya si Ursula sa pag-alam nito dahil pati siya ay dinalaman sa ang pagiging ilusyon ng pagong. Tinanong ni Ain kung kailangan ba niyang tapusin ang nilalang, ngunit iginiit ni Ursula na dapat lang. Sa kabila, si Ain ay gumawa ng emosyonal na panawagan na iligtas ang kaawa-awang nilalang, at ang malikot na espiritu na si Pina ay sa wakas na sumuko. Kaya nakarating na ang grupo ni Ain kay Pina, na nakatanggap ng yakap mula kay Yuri at tinukso si Ain dahil sa pagpahirap sa kanya. Agad pinoprotektahan ni Yuri si Ain at sinabing mabait ito, kaya nagbiro si Pina na may crush si Yuri kay Ain. Dahilang namumula ang kanyang mga pisngi. Agad-agad sinumbat ni Pina na sasama siya sa kanila, dahil pagod na daw ito sa pananatili sa ilalim ng lupa. Sa anumang kaso, ipinangako niya na ibibigay ang kanyang espiritual na kaibuturan kung sumasang-ayon ang lahat. Kaya napagdesisyonan na isasali si Pina sa grupo. Kasabay nito,
Inihayag ng Pagong ang kanyang anyo bilang tao at ipinakilala ang kanyang sarili na siya ay si Kurohime, ang tagapag-alaga ni Pina at ang Pagong, isa sa 4 na sagradong hayop. Hiniling niya kay Kurohime na sanay payagan si Peña na sumali sa koponan. Sumang-ayon ang batang babae, ngunit inamin na gusto niyang humingi ng pabor, na iniabot sa kanya ang isang mahiwagang bato, at ipinaliwanag ni Kurohime na gusto din niyang samahan ang grupo. Habang sumasang-ayon ang lahat, hiniling ni Kurohime kay Ursula na idagdag ang kanyang spirit core at ang bato ng pilosopo sa artificial na mata ni Ain. Nang maglaon, habang nasa sabik na pinag-uusapan ng lahat ang kanilang mga inaasahan sa pakikipagsapalaran, tinatapos ni Ursula ang pagproseso ng core at inilipat ito sa mata, na ina-upgrade ito sa ika-4 na antas. Nakita natin sa mga bagong miyembro ng koponan at ang pakiramdam na ang mga bagay ay malapit nang maging mas kapanabik-nabik dahil sa mas maraming kasama sa paligid, at higit sa lahat, ito ay tilang magiging masaya. Gayunpaman, mayroon pa ring 6 na kapatid na babae ang hahanapin pa nila at si Aina ang baalang hahanap sa lahat. Samantala, si Zoid naman ay nagising mula sa kuweba na may isang patak ng tubig na bumabagsak sa kanyang mukha at nagsimulang umiyak. At sinabing iniligtas siya, ngunit itong nagligtas sa kanya ay isang hamak lang at walang kwenta. Maraming salamat po sa panonood, paki-like at subscribe po kung nagustuhan nyo ang ating video.